Connection established. Sa video na ito ay papakita ko kung paano gamitin ng group policy settings. Pero bago ko ito i-demo, alamin muna natin kung ano bang ibig sabihin ng group policy settings. Ang group policy ay isang feature ng Microsoft Windows na nag-aalaw sa mga administrator na mag-manage at i-configure ang setting ng user at computer sa loob ng Active Directory. Sa pamamagitan nito, pwedeng mag-set ng policy para sa mga security settings, software installation at application behavior para masigurado ang consistency at control sa lahat ng device at user accounts ng organization. Ang settings na ito ay naka-organize na tinatawag na Group Policy Object or GPO. Ang GPO ay isang collection ng policy settings na pwedeng i-apply sa mga users or computers sa loob ng Active Directory. Para i-manage ang GPO, ginagamit natin ang Group Policy Management Console or GPMS. Ang Group Policy ay ina-apply sa iba't ibang levels: local, site, domain, at organizational unit. Ang hierarchy nito ay importante dahil ang mga policy na mas mataas sa levels ay maaaring mag-override ng mga policy sa mas mabababang level depende sa configuration. Ang 8 policy na i-demo ko mamaya ay number 1, prohibit access to control panel. 2, prevent access to the command prompt. 3, deny all removable storage access. 4, prohibit user from installing unwanted software. 5, guest account status settings. 6, do not store LAN manager hash values on next password change. 7, prevent auto start during schedule updates installation. And number 8, audit policies. Kung gusto mo mag-configure ng settings na para lang sa isang local na computer or user, pwede mong gamitin ang Local Group Policy Editor. Ang Local Group Policy Editor ay isang tool sa Windows na ginagamit para mag-manage ng local group policy settings sa isang computer. Sa pamamagitan nito, pwede mong i-configure ang iba't ibang settings ng computer at user tulad ng security options, startup programs, at application restriction kahit na hindi ka nakakonect sa isang Active Directory domain. Para mabuksan ng Local Group Policy Editor, i-press ang Windows key plus R, i-type ang gpedit.msc at i-click ang OK. Pagkabukas ng Local Group Policy Editor, pupunta tayo ng User Configuration, Administrative Template, Control Panel. Hanapin ang Prohibit Access to Control Panel and PC Settings. Ang Control Panel ay isang sentrong bahagi ng Windows kung saan pwede baguhin ng maraming settings tulad ng user accounts, hardware at software. Kapag na-enable na natin ang Prohibit Access to Control Panel, hindi na makakapasok ang ordinary users sa Control Panel. Importante ito para mapigilan ng mga estudyante o empleyado na mabago ang system configuration na pwedeng makadulot ng error or security risk. Lalo itong mahalaga sa mga public computers. Palitan na natin ito ng Enable at i-click ang Apply, then OK. Next naman ay pumunta tayo sa administrative template pa din. Pindutin ang system. Hanapin ang prevent command prompt. Ang command prompt ay isang powerful tool kung saan pwedeng magpatakbo ng commands at makaapekto sa system.
Kapag in-enable na natin ito, hindi na makakagamit ang user ng CMD at hindi sila makakagawa ng script na maaaring makasira sa system o makapag-bypass ng restriction. I-set na natin ito sa enable, piliin ng yes at i-click ang apply, then okay. Ang sunod naman ay system, pindutin ang removable storage access at hanapin ang all removable storage classes, deny all access. Kapag naka-enable na to, hindi pwedeng ma-access ang USB driver, external HDD, at memory cards para maiwasan ang data theft at makapasok ang malware mula sa external device. Isang pangkaraniwang pinagmumulan ng virus. I-set na natin ito sa enable, i-click ang apply, then yes. Sunod naman ay sa administrative template. Pumunta sa Windows component, hanapin ang prohibit user install. Pinipigilan nito ang pag-install sa anumang application gamit ng Windows installer. Mahalaga ito para hindi basta-basta makapag-install ang mga user ng software na hindi authorized, lalo na kung ito ay maaaring makadulot ng security threats or distraction. Halimbawa, games, torrent clients, at iba pa. I-set na ito sa enable. Para sa user install behavior, piliin ang hide user install at i-click ang apply, then okay. Ngayon naman ay pumunta tayo sa computer configuration, Windows settings, pumunta sa security settings, pindutin ang local policy at security option. Hanapin ang guest account status. Ang guest account ay default account ng Windows na walang password at may basic access. Kapag naka-disable ito, hindi na ito magagamit. Mahalaga ito dahil ang guest accounts ay pwedeng gamitin ng kahit sino, kaya posibleng ma-access ng computer ng walang pahintulot. I-click lang natin ang apply, then yes. Pumunta naman tayo ngayon sa computer configuration, Windows settings, pumunta sa security settings, pindutin ang local policy at security option. Hanapin ang do not store LAN manager hash value on next password change. Ang LAN manager hash ay isang lumang paraan sa pag-store ng password. Mahina ang encryption nito. Kapag in-enable mo ito, hindi na magagamit ng LM hash ang system kapag na-reset ang password ng user. Importante ito para mapanatili ang security at maiwasan ng brute force attack. I-set na natin ito sa enable, i-click ang apply, then okay. Pumunta naman tayo ngayon sa computer configuration, administrative template, pindutin ng window components at hanapin ng window update. I-click ang turn off auto restart for updates during active hour. Kapag naka-enable ito, hindi na mag-auto restart ng computer habang may schedule updates, lalo na kung may mga naka-open pang files or apps. Malaga ito para hindi maabala ang mga works ng user. Sa opisina, malaking bagay ang uninterrupted workflow. Set na rin natin sa enable at iset ang active hour. For example is start is 8 AM at ang end naman ay 5 PM. At i-click na ang apply, then okay. Pumunta naman tayo ngayon sa computer configuration, Windows settings, pumunta sa security settings, pindutin ang local policy at audit policy. Hanapin ang audit logons event. Ito ay ginagamit upang i-monitor ang mga activity ng system gaya ng logos event, object access, and policy change. Kailangan ito para magkaroon tayo ng audit trail sa panahon na may security breach or problema. Madaling makita kung sino ang gumagawa at nagbabago at kailan ito nangyayari. Ang mga group policy settings na ito ay hindi lamang basta technical settings. Bahagi ito ng isang mas malawak na strategy sa pag-secure ng system natin laban sa hindi authorized,
hindi sinasadya o malisyosong gawain. Sa pamamagitan ng mga settings na ito, pinapahalagan natin ang data, ang system, stability at productivity ng mga gumagamit ng computer. Tapos na ang ating demonstration tungkol sa group policy settings. Sana'y nakatulong ito para mas maintindihan nyo kung paano gamitin ang group policy para i-manage ang user at computer configuration sa inyong network. Kung may mga katanungan pa kayo o gusto linawin, huwag mag-atubiling mag-comment sa baba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mga IT tutorials. Maraming salamat sa panonood.